Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah adabul muta'allimin. So pinag-aaralan pa rin natin yung sumunod na kabanata, al-kitaba, yung pagsulat. At yung pagsusulat nga na ito ay pagsusulat sa pangkalahatang kahulugan nito kasama na yung pagtitake down ng notes sa mga pag-aaral. Kasi nga, sinabi, walaqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indama yanzilu alaihi al-Quran yastad'i ahadu kuttabil wahi min ashabihi liyaktubal ayatul lati nazalat. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag may dumarating sa kanyang wahi, nakakabisado niya naman yun eh. Nakabisado niya yun. Pero nagpapatawag pa rin siya ng tagasulat. Papatawag siya ng tagasulat. Tapos yung sinusulatan nga nila noon, minsan mga di ba, yung balat ng puno o dahon o eto yung nakita ko kanina sa sa Facebook. Nasa daw to sa museum sa Madina. Buto ito ng camel. Buto ng camel. At ang kagandahan kasi, actually hindi lang camel eh, basta malalaking hayop, baka. Yung ginagamit nilang buto, yung yung balikat, kumbaga yung dugtong ng paa tsaka ng katawan. Kasi yun yung malapad na buto nila eh. Kahit sa tao malapad yung buto sa sa ibabaw ng natin, hita. Yan, malapad siya na buto. Pero ito, replika lang ito siguro. Hindi ito yung panahon pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilang libong taon na yun naagnas na yun, yung buto na yun. So ganito sila, ganito ginagawa nila dati. Sa yung buto, tapos ukitan nila yan. Ukitan. So, siguro hindi na lang ganito na itsura kasi yan, initiman na lang nila yung nakasulat eh. Parang dito sa Pilipinas, hanggang ngayon, yun doon sa Mindoro, yung mga mangyan, ang tawag doon sa sulat nila yung yung hanunuo. Hanggang ngayon buhay sa kanila yung tradisyon nila, yung pagsusulat nila sa ganon. Tapos isinusulat nila sa kawayan. Doon nila inuukit yun. Hanggang ngayon nga, meron pa rin mga ilang dekada ng tanda ng ng mga sulat nila, sinulat nila sa kawayan. So ganun yung nangyari nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi totally oral ang pangalaga sa Quran, hindi totally oral. May mga naisulat din. At syempre paglipas ng panahon, kasi panahon niya na-invento na rin naman yung papel eh. Sa panahon pa ng mga Egyptian, meron ng papel. Kaya nga tinawag siyang papel. Kasi sa salitang papyrus. Yung kauna-unahang papel, papyrus. Yung mga inchik, may papel na rin. Kaya nga, yung nabanggit ko nung nakaraan, na nakakamangha isipin na dinulat ni Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang magiging kahuli-hulihang propeta. Kaya sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magiging posible na yung malawakan na pangangaral. Malawakan na pangangaral. Kasi may papel na. Tapos meron na mga barko na kapag layag na yung mga tao. Yung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagalugad na ng tao halos yung buong mundo. Naka-establish na nun yung, sabi ko sa inyo, yung Silk Road na konektado dun yung Arabia. At yung Silk Road galing ng China papunta ng Europe. At mula doon sa mga kalsada na yun, konektado na sa iba't ibang mga lugar. Yung Syria, konektado doon yung Arabian Peninsula pababa sa Makkah. Tapos pagbaba sa Makkah, pupunta naman yun ng Yemen. At ang Yemen, konektado sa Africa. O maaaring yung Jeddah mismo, malapit din sa Makkah, konektado sa Africa. So, konektado na yung mga tao. Kaya magiging, kumbaga, posible na yung malawakang pangangaral. Hindi katulad sa mga naunang mga propeta. Lalo na yung paglipas pa ng panahon, di ba? O, naimbento na yung internet, o radyo, TV, at iba't iba pang paraan, alhamdulillah. Wa kana sahabatu ridwanullahi alaihim
kad ista'danu rasula sallallahu alaihi wasallam fi an yaktubu hadithahu fa'adina lahum fi dalik. At hindi lang Quran. Yung mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humingi sila ng pahintulot sa kanya. Naisulat din nila yung mga hadith at pinahintulutan niya sila dito sa pagsusulat ng mga hadith. Pagsusulat ng mga hadith. Yun dun nga sa yung picture pinakita ko kanina. Ito. Ay, nawala yung yung post. Nag-refresh yung yung Facebook. Basta doon daw sa museum na yun ng Madina. Yung sa Masjid an-Nabawi. So meron daw doon mga kopya ng Sahih al-Bukhari na lumang kopya, 200 years na yung nakalipas. At iba't iba pang mga lumang kopya ng mga hadith. At ang Quran, syempre. So sinusulat nila ang mga ito. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص radhiyallahu anhu. At ito rin ang tinutukoy ng isang hadith na inulat ni Abdullah bin Amr bin al-As. At si Abdullah bin Amr bin al-As ang isa sa mga sahaba na mayroong pinakamaraming hadith na naiulat. Kasi masipag siya magsulat eh. Masipag siya magsulat. So late na sila nag-Muslim eh. 'Di ba? Abu Hurairah. Ito si Abdullah bin Amr. Pero bandang huli, sila yung mga mararaming mga sahih na hadith na naiulat mula sa kanila. Kasi sila, kumbaga, nagsimula ng magsulat yung mga sahaba. Nung panahon na nila, di ba pinatipon na yung Quran? Ni Abu Bakar. Yung mga hadithon hindi pa na pinapatipon, wala pang Wala pa. Nagkaroon na lang ng hadith na pagtitipon. Ang kauna-unahan na nalalaman ko, yung malawakan talaga. Yung kay Imam Malik, yung teacher ni Imam Shafi'i. Wala, halos paubos na yung sahaba, no? Wala na, siguro baka may na lang, 10 na lang yata natira nung panahon nila. Kasi na yun eh, na pinanganak si Abu Hanifa, si Imam Malik, para mga 70 years pagkatapos na ng hijrah eh. So paubos na talaga yung mga sahaba nun. Paubos na sila. Yung mga bansa-bansa. May mga na din, may mga kaharian, ganun. Din po nila na-collect yung hadith kung pagpaunti na yung masahaba? Yung mga sahaba may tabiin naman eh. Di ba sinano nga, si Sa'id bin al-Musayyib, yung manugang ni Abu Hurairah, yun, marami yun naiulat. Si Sa'id bin al-Musayyib. Si Ibn al-Mubarak. Yung mga anak nila naging din matuwid, kumbaga. So doon na naiulat yung mga hadith. Yung mga tabiin, di ba? Kasama pa rin sila sa sa hindi mo pinagdua. Kumbaga, binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamainam sa umma na ito. Di ba sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi karni, ang pinakamainam ng mga tao ng aking henerasyon, yung mga sahaba. Thumma alladina yalunahum, yun na sina Sa'id bin al-Musayyib. Thumma alladina yalunahum, yung mga tabi'ut-tabi'in. Eto na si Teka, si Abu Hanifa nga Hindi pa, tabiin si Apo, ganun. Si Abu Hanifa. Pati sina Imam Malik, tabi'ut-tabiin pa sila. Malapit pa sila sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron nga ako narinig na lecture ng scholar. Ramdam pa nila na buhay yung mga sahaba kasi buhay pa yung nabutan pa nila. yung tawag nito, mga salita na Di ba si Abu Hurairah nga mahaba yung buhay niya. Later na siya namatay. Si Anas bin Malik, mahaba yung buhay niya. So nabutan pa niya yung ibang mga scholar. May narinig ako lecture nun eh. Sabi ng Sheikh, iniisip niya siguro dahil 100 taon yung lumipas sa pagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ni Imam al-Bukhari. Iniisip niyo maraming tao na yung pinagdaanan ng sanad, di ba? Kasi ilang taon din yung pagitan nila, 200 years. Pero actually, pag nag-ulat si Imam al-Bukhari ng sanad, 2-3 tao lang yun nandun. Hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2-3 tao. Tapos ngayon, yung ijaza, yung sa Quran, yung pag nagkabisado ka ng Quran, meron yung ijaza, parang certification. Yung nag-certify sa'yo, pabalik kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isipin ng tao, di ba?
1,400 years na yung nakalipas. O ilang taon na yun siguro yung yung sanad na yun hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi eh. Kung titingnan mo yung mga sanad ng merong ijasa ngayon, sabi nung sheikh, nasa mga lang, 10 tao, 15 katao. Kasi pwede naman mangyari yung pinanggalingan mong sanad, yung teacher mo matanda na 70 years old eh. Eh yung 70 years old yung pagitan ninyong dalawa, halimbawa. O di ilang 70 years hanggang sa 1,400 years nang lumipas mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 20 lang na 70 years. Eh, maaaring mas matanda pa yung teacher nila. Kung yung sanad, konti lang yung tao dun. Hanggang sa makarating ka kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yun eh. Kumbaga, yung sanad, nagpapatibay lang talaga na binigyan nila ng pagpapahalaga na tama yung kanilang may uulat na mga hadith. Alhamdulillah. So nga dun kay Abdullah bin Amr, di marami na tayong dami nating na babanggit tungkol kay Abdullah bin Amr. Kahit yung hadith tungkol dun kay di ba, kay Daniel, yung mayroon nahukay sila bangkay na hindi naagnas panahon ni Omar. Yun si Abdullah bin Amr yung nun, yung nag-ulat nun. Tapos tinranslate pa niya yung libro. Ganun kagaling si Abdullah bin Amr. So yung libro na yun, maaring Hebrew yun, di ba? O marunong siya mag-Hebrew. So sabi niya, kuntu aktubu kulla shay'in sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Isinusulat daw niya ang lahat ng marinig niya mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung mapera pa to si Abdullah bin Amr bin al-As. 'Di ba? Mapera siya kasi mamayaman sila eh. Kabilang sila sa pinakamayaman ng Quraysh. Kumbaga Ayala. Nakakabili ng mga materials na Mga papel, panulat. Tapos baka meron pa siyang mga tauhan. Nandun sila, nakikinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nandun siya, tapos meron siya tauhan. May hindi ako nasulat eh. Nasulat mo ba? Nasulat ko, boss. Walang problema. Ganon. So, napakalaki nung kanyang ambag. Masyaallah. Kaya maraming hadith yung naiulat mula sa kanya. At yung mga hadith na yun, maaring galing doon sa mga naisulat niya din ng iba. Napagtibay na itong papel na to kay Abdullah bin, notebook niya to ni Abdullah bin Amr. Kinuha nila yung mga hadith doon. So lahat daw ng marinig niya, sinusulat niya. At yun nga, pwedeng may tauhan pa siya kasi kaya niyang bayaran yun, pwede yung pasweldohin yun. Kung sahaba pa yun na ayaw magpasweldo, mas maganda. Baga. So sabi niya dito, isinusulat niya raw lahat ng marinig niya. Uridu hefdahu fanahat ni Quraysh. So gusto daw niyang maisulat lahat para mapangalagaan. Pero pinigilan daw siya ng Quraysh. Hindi ko alam kung bakit sinabi. Siguro yung mga sahaba na galing ng Quraysh, kumbaga, sinabihan siya. Na kumbaga, sabi nila, ataktubu kulla shay'in tasma'uhu wa Rasulullah. Muslim na sila dito kasi tawag ng Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Isinusulat mo ba ang lahat ng naririnig mo? Wa Rasulullah yatakallamu firrida wal gadab. Isinusulat mo ba lahat ng naririnig mo? Samantalang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasalita na siya ay masaya o galit. Kung bang ibig sabihin dito ng Quraysh o sino man sa kanila yung nakikipag-usap kay Abdullah bin Amr, sinusulat mo ba lahat kahit yung mga sinabi niya habang siya ay galit? Kumbaga baka inaalala nila rito. Kumbaga maisulat ni Abdullah bin Amr yung mga bagay na walang kinalaman sa relihiyon. Kumbaga personal na buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, personal niyang damdamin, personal niyang pananaw. Tapos isusulat niya, tapos akalain ng tao bahagi ng relihiyon. Kumbaga. Kasi may ganun naman si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Nabanggit ko na nga sa inyo nung nakaraan doon sa ilang beses na kumukonsulta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halimbawa doon sa Ghazwatul Khandaq. So nagtanong yung mga sahaba, yung plano mo ba na yan, wahiyan o sarili mo lang na desisyon? Sabi niya, sarili kong desisyon. Kaya sabi ng mga sahaba, ano kaya kung ganito? Mas maganda yung naisip nung
nung sahaba, pag away-awayin nila yung Quraysh tsaka yung mga Hudyo. O yun na yung pinatupad niya. Sige, maganda yan ha. Kaya makita mo rin siya yung mabuting pinuno, marunong makinig. Yung palpak na pinuno, gusto niya siya lang Siya lang magdidesisyon, tapos magsasalita ka. Kunwari, makikinig yun. Tapos mamaya magsasalita yun. Ito yung maganda. Tapos pag sinabi niya yung plano niya, yun din yung binanggit mo kanina. Inulit niya lang. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makikita natin talaga sa kanya yung lahat ng mabuting halimbawa ng mabuting pinuno. So yung sabi ng Quraysh, sinusulat mo ba lahat? Fa'amsaktu anil kitab. So napahawak na lang daw siya doon sa aklat na. Tawag niya kitab, pero siguro ito, yung notebook niya. Isipin niyo, no? Yung papel dati makapal Kasi gawa pa yun sa mga natural na hibla ng puno. Makapal. Fadakartu dhalika li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa'awma'a bi asba'ihi ila fayhi. Binanggit daw niya ito kasi hindi siya sigurado Oo nga parang natauhan siya. Sabi ni Abdullah bin Umar. Oo nga paano kaya yun? Sa punta siya ay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pagpunta niya ay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gumanon daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, parang nag-isip din. Nag-isip din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano kaya yun? Maaring yun, hintay niya rin may wahi. Diba? Paano kaya yun? So, maya-maya nagsabi siya, sabi niya, Uktub, magsulat ka. Sige, magsulat ka. Sulat mo, walang problema. Maaring wahi na rin ito na dumating. Kasi nga, di ba, sa Quran, paulit-ulit na babanggit magkasama yung kitab at yung yung hikmah. Wa'allamakumul kitaba wal hikmah. O yu'allimakumul kitaba wal hikmah. Kapag sinabing kitab, yung kasulatan, yung Quran, sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung hikmah, yung sunnah. Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yung sunnah ng mga propeta ng mga nauna. Kaya nga yung kahapon yung na-PM ko sa'yo, sa GC ko dapat ilalagay yun Yung si Gaddafi, kapag nagbabasa daw siya ng Quran, hindi na niya sinasabi yung kul. Diba, kul huwallahu ahad. Kapag binabasa daw niya yung Quran, waladdallin amin. Hindi na sinasabi kul huwallahu ahad. Sasabihin na lang niya. Halimbawa, waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Ganun na siya. Hindi na sinasabi yung kul. Katwiran niya, patay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi na siya kinakausap ni Allah. Pero hindi niya iniisip. Wala namang kinalaman yun dun Patay man si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o hindi. Yun yung Quran buo, walang bawas, walang kulang. Bakit babawasan mo? Bakit babawasan mo? Sablay siya dun. Sablay siya dun sa ganung pag-iisip. Sablay. Tapos yun nga, tiyatanggi niya yung sunnah. Hindi maaaring magkahiwalay ang anumang kapahayagan at ang sunnah ng propeta. Palaging magkasama yun. Palaging magkasama. Kasi ang sunnah ang magbibigay ng buhay sa Quran. Kung yung Quran lang susundin natin, sige. Sabi dun magsala. Sala sa tamang oras. O paano natin malalaman yung tamang oras? Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ang sala daw ay nasa tamang oras para sa mga mananampalataya. O kailan yung tamang oras nito? Di sa sunnah nababanggit. Sa sunnah nababanggit. Hindi pwedeng paghihiwalay ng tao tapos tatapon niya yung sunnah. So sabi niya, Uktub, sige, sulat mo. Fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqun. Sabi ni Abdullah bin Umar, iniulat ito ni Ad-Darimi. Sumpaman siyang may tangan ng aking kaluluwa. Walang lumalabas mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala siya sinasabi. Liban na lang na nalalaman niya na ito ay katotohanan. So, sigurado siya na tama yun. So, isusulat niya. Ano pa man yung kalagayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masaya siya, galit, personal niyang buhay. Actually, maganda nga na naitala yung personal niyang buhay Kasi nalalaman natin ngayon, paano siya naging asawa? Di ba? Paano siya naging magulang? Paano siya naglilinis pala sa kanyang bahay?
O paano magalit, paano kumbaga yung mangaral. 'Di ba? Napakaganda rin na naiulat pati yung personal niyang buhay. Actually kahit yung mga asawa niya, 'di ba? Yun din yung mga naiulat naman exclusively ng mga asawa niya, personal niyang buhay. Tinatahi niya yung sarili niyang butas na damit. At iba pa. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bi kitabihi. O bi kitabati pala. Bi kitabati hadithihi liman talabahu. Yan, pinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagsusulat ng hadith para sa sino mang naghangad na isulat nga yung mga hadith. At mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iniulat ito ni Imam al-Bukhari. Lamma futihat Makkah, nung nabawi na nila yung Makkah, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakara al-khutbah. Tumayo daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagkhutbah. Pagkatapos nung Fathu Makkah. At yung khutbah nga na tinutukoy na ito, not necessarily Jumu'ah. Kumbaga nag-speech lang siya. Nag-speech. Kasi pwedeng ganun eh. Randomly tatayo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mimbar o sa anumang lugar na gusto niyang tipunin yung mga sahaba. Magsasalita siya. Ya ayuhan nas o iba pang mga bagay. Tawagin niya yung mga tao. O basta ano na lang siya, mumukaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. O tapos yung mga tao, nakabantay naman sa kanya yung mga tao eh. Anumang puntahan niya, anumang lugar puntahan niya, anumang gagawin niya, nakabantay sa kanya yung mga tao. Matitipon na rin sa kanya yung mga tao. Padakar al-khutbah, faqama rajulun min al-Yaman. Yuqalu lahu Abu Shah. So meron daw isang lalaki mula sa Yemen ang pangalan niya Abu Shah. So nung nagkutba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng lalaki, so alam natin hindi Jumu'ah to kasi may nagsalita eh. May nagsalita. At alam natin badu ito kasi mga badu hindi man sa walang hiya. Hindi sila nahihiya. Kumbaga na puputulin nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang nagsasalita. Sabi niya, Ya Rasulullah, uktubuli. O sugo ni Allah, pwede ka ba magsulat para sa akin? Kasi meron siyang gustong ipasulat. Siguro gusto niya ipasulat yung mga payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi niya, uktubu li Abi Shah. Sige, magsulat kayo para kay Abu Shah. Kasi namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi talaga siya natutong magbasa o magsulat. Hindi talaga siya natutong magbasa o magsulat. Doon sa Hudaybiyah, diba sabi, meron naman siyang pinirmahan doon. Maaari namang pipirmahan niya lang yun na kahit ano lang eh. Diba? Mahalaga na saksihan nila na siya yung sumulat. Siya yung sumulat. Tapos yung Rasulullah na nakalagay doon, pinabura ni Suhail bin Amr, binura niya yun mismo. Pero hindi ibig sabihin siya yung nakabasa nun. Pinaturo niya kay Ali. Saan ba niya yung Rasulullah? Ito, ayaw burahin ni Ali eh. Sabi ni Suhail bin Amr, tanggalin mo yung Rasulullah kasi kung kinikilala ka namin na sugo ni Allah, hindi wala sana tayong gera ngayon. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, burahin mo. Ayaw ni Ali. Ayoko. Burahin mo, ayoko. Saan dyan? Saan ba dyan yung Rasulullah? Ito. Tapos siya rin nagbura nung nakasulat na Rasulullah. Hindi talaga siya natutong magbasa o magsulat. Hindi siya natutong magbasa o magsulat. Kaya pinasulat niya yung iba. So, diba, didictate niya. So, ganito yung sulat mo, ganito, ganyan. Tapos siya sinusulat ng iba. Again din, wakana Anas bin Malik yakulu libanihi. Si Anas bin Malik, sinasabi niya sa kanyang mga anak, Ya bani, kidul ilma bil kitab. O mga anak, panghawakan ninyo ang kaalaman sa pamagitan ng mga aklat o sa pamagitan ng pagsulat. Alhamdulillah. So, napakaganda ng ugali ng tao na siya ay nagsusulat, inshallah. So, maraming problema yung masusolusyonan ng pagsusulat. Marami. Lalong-lalo na yung may kinalaman sa pang-araw-araw natin na buhay. O mamamalengke ka, di ba? O sulat mo yung bibilhin mo. Kasi mamaya niyan, di ba? Isipin mo, kabisado mo naman lahat eh. Pagdating mo sa palengke, nalibang ka na. Kasi daming mga gandang makikita mong gusto mong bilhin eh. Nabili mo yung mga nakita mong nagustuhan mo nung namamalengke ka. Pero yung pinunta mo ng palengke, hindi mo nabili. Kasi wala kang listahan.
Wala kang listahan. Punta ka ng palengke, bibili ka sana ng asin. Kasi may nakita ka, uy, baka, bagong katay, sariwang-sariwa, bili ka. Ang dami mo nabili. Uy, manok. Mas gulay, bili ka. Pag uwi mo ng bahay, wala ka palang asin. Kaya importante yung pagsusulat, alhamdulillah. Kasi ito ang gamot sa pagkalimot. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.